Hey, kamusta kayo? Sana nagwo-work yung mic ko. Last time hindi nag-work. Ganda ng weather ngayon, ano? Ito yung tambayan kong parking sinasabi. Di pa rin ako sanay gumamit nito. Kaya ang ginawa ko, sumimpli ako. Nilagay ko na ito dito at siningkit ko na lang kayo dito. Itong wedge dito sa bench. Ito ang aking tambayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa ilang mga videos ko. Kasi masyadong mahaba kaya mahirap even ako, hindi ko alam kung saan kong video sinabi yung nakaupo ako dito habang ang mga sasakyan ay nagpa-pass by, nakatingin sa akin. Siyempre nakatingin sa akin kasi may pagka-weirdo. May alert nun lagi. Pag may alert na -40 ang temperature at minsan ay sabihin nilang may blizzard or may snowstorm. Nandito ako -30, nandito ako -40 plus, nandito ako. Naalala ko dito sa harapan ko, i-roll down nila yung window. Isang full van, naka-roll down yung window. Tapos kumakaway sa akin. Ako naman nakaway din para make sure na ayaw kong tumawag sila ng police or ambulansya. Sabihin na may frozen guy doon sa bench, sa parke. Siyempre yung mga hindi ko sinasabi kay Mrs. Kung sabihin ko man, sabihin ko lang na nakaupo lang doon ako doon, you know, weather. Pero hindi yung talagang matagal, kasi talagang matagal ako dito kapag ganon. At syempre magandang araw, nandito rin ako. Dito kasi ako tumatambay pagkatapos kong may hatid yung aking mga anak sa kanilang elementarya, even nung sila ay kindergarten. Namimiss ko yung mga araw na yon. Dito ako nagpapatugtog ng musika, umiinom ng kape. Dito ako nag-iisip. Hirap naman kasi puro isip, no? Dapat may action din, di ba? Tama yun. Kabilang ako sa mga taong kulang din ng action sa mga ibang mga parte ng buhay. Kaya sana kayo nakukuha ninyo yung pangarap nyo sa patuloy ninyong pagkilos, pangarap at pagkilos. May pasahero doon na nagbabatuhan ng kikinig nyo ba? Nagbabatuhan ng kung siguro ano yung maliliit na bagay kasi ganda ng kamay nila eh. Pero siguro magkakilala. Alam nyo ba nung kabataan ko, pag may mga ganyang kaguluhan, nakikialam ako. Minsan inaawat ko yung mga tao. Tapos napunta ako, minumura ko pa ngayon na nang iingay ninyo, huwag kayong mag-away. Kung mag-away kayo, simulan nyo na. Yung mga ganon. Oo. Well, hindi yun inaawat, ano. Ang tawag sa amin nun, ginagatungan, or ang tawag doon, binabatusan. Kaya yan yung kabataan ko. Kaya pwede nyo husgahan yun. At tama kayo, masamang idea yun. Lalo pat hindi nyo alam kung ano ang pag-utak ng mga tao. And isa yun sa mga pinagpapasalamat ko. At hanggang ngayon, umabot ako sa ganitong edad. At nakikita ninyo ako sa lente at nakakausap ko kayo dito sa mundo ng YouTube. Ang sabi ko, upo ko dito para magbigay ng content, and yun ang ayaw kong pag-usapan. Kaya simulan natin ng isang paksa. Nakakakuha ko ng idea minsan sa paksa just by
Well, lately nanonood ako ng mga Filipino vloggers at natutuwa ako kasi hindi naman talaga ako nanonood ng mga Filipino vloggers. Nag-umpisa yun nung hindi katagalan, siguro even panahon pa ng even ng pandemic hindi ako nanonood talaga eh. Pandemic, nasa labas ako. Katulad ng mga nakaraan, sa labas ako, nagbubungkal ng lupa, nagpapala ng lupa or yelo, ng niebe. Ngayon balik tayo sa pagbablog. May isa akong partikular na napanood na vlog. Ito kay Gary Valenciano. Alam nyo, isa siyang ngayon hindi ko alam kung anong araw yun. Maaaring ang pandemya yun, pero I doubt it. I doubt na siguro pala yun yung pandemya. Yung naglakad siya ng malayo, hindi ko alam kung anong milya, kasi nasa Florida siya, so milya ang sinasabi niya noon. 9 miles yata or 7 miles. Huwag niyo ko i-quote. Huwag niyo ko i-quote kung gaano kalayo yung one way na nilakad niya mula bahay ng kanyang sister hanggang dun sa mall. At during sa paglalakad niya, nagtitake siya ng shortcut. Ito yung mga shortcut sa mga trails na sa ating mga nandito na sa North America, it's very common and it's very familiar sa ating lahat kasi we've been there. We took the trail, maybe kahapon lang nag-trail kayo, di ba? Kaya it's very nakaka-relate ako sa kanya. Upo siya doon sa bench, magkukwento siya ng bits ng kanyang thoughts ng buhay niya, and natutuwa ako, na-entertain ako. At simula nung pinanood ko yung ilan, hindi marami kasi sa pagpapanood ko may naputol na yun at umalis na siya. Pumunta na yata siya sa I think California. So you could tell na sinubaybayan ko siya. Natuwa ako. Sabi ko gusto ko rin gawin yon. Binibiro ko nga si Mrs. Kakanta rin ako doon sa tunnel na pinuntahan niya. Kahit parehong kaliwa yung boses ko. Yan, nagustuhan ko yun. Kaya doon ako nag-isip na siguro gusto kong gumawa nito. Hindi para talaga sumikat. And nasa back of my mind ko yun. Again, katulad ng gas-gas na itong naririnig niyo, really, para sa individual yun, para sa akin. At ang choice ko, nung nag-decide na ako nun, ano bang gagamitin ko? Kasi meron ako luma na profile sa YouTube. Siguro kung titingnan nyo itong profile kong ito, kasi obviously ito na yung ginagamit ko, diba? Pero nung una, balak kong gumawa ng bago. Pero pagdating sa bagong paggawa ng profile, hindi ko talaga gusto kasi maybe nung kabataan ko gumagawa ako ng mga profiles, even yung email ko hindi lahat, hindi marami. Naniniwala ako na isa lang email mo, isa sa business, personal, kung nag-game kayo at hobbies, ganon. So yeah, meron akong ilang emails, meron akong hindi lang itong profile ko, pero hindi a lot. So nag-isip ako, sabi ko ano ba nga, ayoko talagang gumawa kasi sabi ko dito na lamang sa old school Lenny. This old school Lenny, which is ito yun ang unang pangalan. Ito yung unang pangalan ito talaga original na pangalan nitong itong channel na to. Isa lang ang question kung bakit sabi ko, nagdalawang isip ako. Excuse me. Alam ng lahat alam ni inay, alam ng aking mga kapatid, alam ni Mrs., ng mga bata, ng kapitbahay, mga distant family, mga extended families, halos lahat. Well, lahat. I'm sure kung mayroon akong pet, alam din nila. I mean, aso, gano'n. Pero sabi ko,
It's gonna be about myself at kung ano yung nasa utak ko. Tapos that way hindi ako makapagsinungaling, di ba? Yun na nga ang nangyari. Sinuwalan ko ng kaunti. Tapos sabi ko hindi bagay yung pangalan na yun kasi yung old school Lenny, yun yung mga pangalan ko noon nagamit na. I really like it kasi yun yung aking ginagamit kasi mahilig ako sa mga lumang sasakyan mga lumang paraan, kaugalian. Alam ko hindi lahat ay maganda noong unang panahon, pero alam nyo naman na yung iba talaga maganda at dapat hindi nababago. Hindi ko na ayoko maging specific sa mga iyon right now. Sasakyan, I really like the old school car kasi very simple, walang mga masyadong electronics, simple lang, gasolina, langis, tsaka tatakbo siya ng maayos from point A to point B or kung saan man. Kung syempre may gusto ka mang ma-improve, syempre mga I applaud yung mga bagong teknolohiya sa tungkol sa about safety ng driver, passengers at motorista, ng mga pedestrians, diba? Not to mention yung environment kasi nga maganda na yung ratio ng timpla ng gasolina, kaya efficient ang mga sasakyan, unlike noon karburador, di ba? Teka, bago tayo lumawi, ganun bang masasabihin ko? Yung ginawa ko, sabi ko, hindi ako mahirap mag-isip ng pangalan dito sa ginawa ko kasi kung mga kwento to, kung mga kwento ng buhay ko to, ng mga pagbibida ko, mga panalo ko, mga talo ko, yung mga kapalpakan ko at kahinyuhan ko at kung ano-ano man, kwento ko to kaya ano mo pangalan, so sinilagay ko na lang mga kwento nila Kain. Actually mas mahaba pa yun nun, pero pinaiksi ko na lang kwento, that's it. Anong paksa? Well, hanggang hindi ko pa rin alam, pero naisip ko naisip ko na pakonti-konti na gusto ko makatulong sa komunidad ng maraming mga tao dito, mga Pilipino, specifically mga Pilipino na naghahanap ng mga kasagutan. Hindi ko masasagot lahat, pero kung ano yung alam ko, kung ano yung mga gusto kong i-share, yun. At naniniwala ako na ang vlogger may control sa kanyang gustong i-share. Kahit buhay niya yan, may control siya kung sino kung paano. Nakita niyo ba ako magsabi kung saan ako galing, kung paano ako nakarating dito sa Norte America? Nalaman niyo ba kung ang mga pamilya ko, may mga bagay ako na hindi ko gustong i-discuss at ako yung may control nun. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na nandiyan ka na sa public, nag-share ka na, therefore we own you. No. Ang problema ng mga vloggers na iba, nagpapa-own sila kasi they want that view. Well, that's another story. Dahil kung yun ang nagdadrive sa'yo, then magkaiba tayo. At doon ang punto ko, magkakaiba tayo ng choice. May choice ka, yun ang pinili mo. Ito ang pinili ko. As a result, ganito, 3 nanonood sa akin. It's all about choices. Ang pinakang wag niyong gagawin ay magpakontrol kayo sa iba. Yun ang turo ko sa aking mga anak. Wag niyo silang bigyan ng kapangyarihan. Okay, hinto muna bago maging
lumawig na naman to or magsanga-sanga. Hindi ko pa alam kung saan ako magkikwento sa inyo kasi maraming lugar dito. Pero talagang dalawang gusto kong gawin sa garahe na ngayon ay still magulo pa rin sa garahe. Pinakita ko siguro sa ibang videos, nakita ninyo. Gusto ko yung garahe na yon kasi doon na nalipas ang oras. Tapos mayroon pa akong magandang speaker doon. Pag binlast ko yon, man, Bon Jovi, Bryan Adams, Survivor, mga 90s, mga 80s, mga 70s na mga rock ballads, acoustic na rock ballads. Huwag mong kalimutan mga OPM 2, di ba? Ang tunay na amo, alam nyo ba yon? Yung E-Heads, Eraserheads, River Maya, wala na ako masyadong alam sa kasalukuyan ngayon. Pero I'm talking about the 90s. I don't say shout out all the time. Even sa ngayon, even I think ngayon ko lang sinabi yun. And there's a reason kung bakit. Pero saka ko nasabihin sa inyo yun. Pero again, shout out doon sa mga batang 90s. That's a Dodge Challenger modified. I don't know kung anong horsepower nun. Pero people go crazy here to spend $3,000 para ma-modify nila ang kanilang tambucho. Tambucho lang yun, ha? I can talk to you about cars. Hindi ako mekaniko, hindi ako tuner. Pero I love cars. I know a little bit pagdating sa mga ganon, pero I just love them. Muscle cars at classic cars. Ngayon, lalawig naman tayo. Break tayo sa sinabi ko. Ano ba sinabi ko? Kalimutan ko na. 90s, shout out sa mga 90s. Sa mga batang 90s. I would say bata rin ako ng 80s, pero yung kabinatilihan mo 90s. When I'm talking about early 90s, di ba? 90s, early 90s. Hindi yung panahon na tumutong ako dito sa North America, and I'll tell you about that some other time. Ito lang ang masama dito, open ito, wala masyadong humaharang sa hangin, kaya pag humangin, ramdam ko na yung lamig. And namumula, actually itong kamay ko, indication to thermometer to eh. Pag pula na at purple, well, kahit siguro kamay ninyo, di ba? Alam niyo na medyo may kagat na. Ang limit ko sa kamay ay nabagay ko several times, -10. Basta walang hangin. -10. Tapos pero pag humawak ko ng bagay, kung ito ay bakal, hindi malamig ang bakal, tagos buto yun. Grabe. Talagang pag hawak nyo, talagang I don't care kung meron kang $3,000. I don't care kung meron kang $20,000 na coat. Yes, meron ganung presyo, even more. Pag hinawakan nyo yan ng bare hand ninyo, ang bakal, kahit -20, heck, kahit -10, -5, eventually yun ang mangyayari. Naiwanan niya yung isa niyang body sa motor. Liliko sila ng kaliwa, they're heading north. Toronto dito sa south. This is north, going north. So papunta silang, kakaliwa sila dito, west. Okay? Nakat siya kasi yun yung naputol yung arrow na turning left. Yun namang green, umabante na yung mga tao. Hindi na siya naghintay. Dumiretso na yung kasama niyang nagmamotorsiklo, diretsong north. So itong papunta, ito yung bodies niya nasa west, heading west. Okay? Magkikita yan somewhere. I got carried away there. Tumitingin lang isa yung mga tao. Hey, what's that crazy guy doing, waving some kind of baton? Baton. Hindi ko alam. So, yung ang garahe ang gusto ko, number one. Kasi
Yun nga, maraming musika doon, marami. At yung ikalawa, yung Caprice. Remember yung kotse ko, Chevy Caprice? Alam niyo ba kung anong model noon, kung anong year nilabas? Siguro marami sa inyo hindi pa tao noon. 1992. Magta 34 years old na siya ngayong fall. Kasi typically ang mga kotse dito nire-release siya na around fall season. Yan yung mga bago. Pero again, don't quote me on that. Maaaring iba na ng panahon ngayon, nagbabago. Pero typically 1992 siya. At I would assume, meron naman yan kapag nakita nyo yung VIN number, may kita nyo na kung anong araw, buwan ni-release. Well, dalawang klase yan. Yung araw na tapos yung kanyang assemble, yung assembly niya sa assembly line, lumabas sa assembly line, yung sabihin natin tapos na, at yung panahon na na-ship siya at dumating sa kusamang bansa, either nag-stay siya sa US or sa Canada, o kung sa mga bansa siya is-ship, not shipped. O kaya magkahiwalay yun. Dito nga yung case na yun, dito siya sa, I think yung kotse na yun nasa ano siya na das kilometers. So das sa Canadian yung kotse na yun, 1992. Hindi ko binili yun ng 1992. Nakuha ko yun sa isang kaibigan na gagawa ko ng folder, playlist para sa kanya, para kwento ko yung kanyang buhay. Ang pangalan niya si Barry. My old friend. Wala na siya. He passed away matagal na. From time to time, binibisita ko siya. Nagdala akong bulaklak. Kasama na niya yung kanyang wife. Bumili sila ng lote. Kasama na sila. Kaya si Pearl, Barry, napakabuting couple. Tinato nila akong lagi lang sinasabi parang anak ko. Lalo na si Pearl, sasabihin niya sa kanyang mga pamilya, kasi wala siyang anak. Sabi niya, anak ko yan. Kaming dalawa ni Mrs. Gustong-gusto nila kami. Kaya nung maliit pa yung mga bata, gustong-gusto niya yung si Juniorita at si Bunsuni. So yung kotse sa loob ni Caprice at yung garahe. Marami tayong pag-uusapan katulad sa sasakyan. Pero sa huli, kayo rin naman susunod, di ba? Kung anong gusto niyo talaga. Kung gusto niyo talaga ng bago, kahit sabihan kayo ng mabuti siguro kung second hand muna ang kukunin mo, or mabuti siguro kung mag-boost ka muna. Hindi rin, kayo rin na magdidesisyon, di ba? Sa ibang DVD na yon, lubhang mahaba na siguro to. At tatapusin ko na muna ito. At siguro babalik ako dito kung maganda yung kuha, meaning hindi masyadong maingay at yung angulo kind of crappy, di ba? Pero ito lang yung paraan ko para sumimple ako dito sa mga tao, kasi parking nga ito, mga sakyan. Pag-usapan din natin yung direction, kasi ang sabi sa akin ni Lolo Tony, Utoy, tandaan mo, sa atin sa Pilipinas, ang sabi nila kaliwa, kanan, diretso, atras. Utoy, kailangan mo matuto ng direction dito. Ang north, south, east at west. At sa mga iba sa inyo na hindi pa naririnig yon, or hindi nyo, wala kayong intensyon na matuto yon, madali lang yon. Tuturo ko sa inyo. Sa mga unang-una kong video, naglilinis ako binanggit ko na yun naglilinis ako nagtatanggal ako ng snow sa isang driveway. Nagpapahinga ako kasi talagang bugbog yung katawan ko noon. Sila sabi ko na Hawaii.
kahit nahihirapan ako, nagugustuhan ko. Again, iba-iba tayo mentality sa iba. Di ba na ayaw nila ng physical job, ayaw nila mahirapan, pinapreserve daw nila yung body nila. Well, ako naman, the way I preserve my body is by doing those kind of work. Meron akong tinatawag na suck of the day. Suck of the day is something na it's sucky. It's something na you wouldn't want kasi mahirap at just not comfortable sa katawan mo, sa isipan mo. Pero I do it. And yun ang ginagawa ko araw-araw. Maraming form yun. And again, pag-usapan din natin yun. Pero isa yon, maging physical ka. Isa lang yung sa marami kong ginagawa. Alright, I think nagpaalam na ako. Siguro naman this time kailangan ko i-keep yung pangako na yun. Papaalam muna ako sa inyo. Maayos din tong chaos sa channel ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang just kill time and talk to you guys. Talk, di ba? Alright, hanggang sa muli.